Sige. Ayan na, narinig na. Sige, go ahead. At sige po. Pag may mga non-Catholics ko na mga kaibigan, pag kunyari may namatay, pag sinasabi kong, let's pray for the repose of the soul of, kunyari, ni A. Sabihin nila na patay na siya, hindi, may ginawa, tapos na yung life niya sa lupa. So kung ano man, yung ginawa niyong buhay pa, yun yung magiging judgment sa kanya. Wala na tayong way para ma-save pa. Tapos ano po yung biblical ng purgatory? Kasi hindi sila naniniwala sa purgatory. Yung follow-up question. Okay, mo na Brother John Ray, kung ano mo na maglagay ng talata sa screen, sakutin mo na lang yung kanyang tanong dahil unahin ko muna tong isang ito. Dahil... okay. Okay. So ang question mo, sister, is ano ang batayan? Yung natin na biblically about sa purgatory? Purgatory po. Opo, yung second question ko po. Or yung first question ko po, pag sinabing ipagdasal natin yung kaluluwa ng namatay, kunyari, sinasabi nila na namatay na siya. So, kung ano maging judgment sa kanya ng Panginoon, tapos na may ginawa na siya sa lupa. Hindi na siya makapag okay. Nagets ko yung point mo. Okay, so bakit talaga may purgatory? Okay, kasi sister, ganito kasi ang pahayag ng pangangaral ng mga apostol, no? Kung uunahin natin, no, sa paano ba hatulan ng Diyos ang tao. So ito yung mababasa natin. Hebrew 9:22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kung 27 ba? 27 ito. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So malinaw po dito sa talata na ito, after mamatay ang tao, may paghuhukom. Question. Dahil may hukom, ano ang hukom? Okay, so ayon naman ni San Pablo, dito sa ikalawang Korinto naman, sa pangangaral niya sa taga-Korinto, ito naman ang sinabi ni Apostol na Pablo. Paano ba tayo hukuman ng Diyos after mamatay? So ito naman ang sinabi ni Apostol na Pablo, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, magiging mabuti o masama. So ang hatol pala ng Diyos sa atin, ng ating Panginoon Jesucristo, ay nagdidepende sa ating mga gawa, mabuti man o masama. So dito muna tayo sa masama. Saan ba ilalagay ng Diyos, no? Yung mga masasamang tao. Sabihin na natin yung mga may kasalanan. Binasa na to kaganina, no? Yung kahit hindi na masama, konting kasalanan lamang. Mamaya na lang pala yan. So dito lang tayo sa mga masasama, ng mga may hilig sa kahalayan, yung mga ganon. Tingnan natin, no? Unang Korinto 6:9 at saka 10. Actually, maraming talata nito, pero itong unahin natin. Sabi dito ni Apostol Pablo, o hindi ba ganinyo nalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga makiapid, ni ang mga mananamban ng Diyos-Diyusan, ni ang mga lunya, ni ang mga nambababae, pati yung mga nambabae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, o yung mga may partner na same sex. Tapos sabi dito sa Jess, wait lang chapter 6:10. Ayan. So sabi sa 10, tulad sa nang lulungkot gayon ngay may laging nanggagalak tulad sa mga dukha, gayon may nagpayaman sa marami. Kalawang Korinto pala to. Unang Korinto yung kanina. Oo, sorry. Sorry to tayo sa 10. No? So ito. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga lasinggo, mga manglalasing,
niyang mga mapagtungayaw, niyang mga manglulupig ay hindi managmana ng kaharian ng Diyos. Ganyan, yan din ang mababasa natin dito sa Galacia, ganyan din sister. No, Galacia 5:20, Galacia 5:23. 5:23 ba 'yun? 5:20, yes, nasa 5:19 to 21 din, ganyan din. Yung mga makasalanan sa impyerno din. Ganyan din sa Hebrews 10:26-27. O ito, maganda tong talata na to kasi itong talata na to sa mga mga taong nag-ano na talaga, no, na naging Kristiyanong lubos na. Pero nagkasala, pinili lang nitong mga tao na to na magkasalang muli. Ano ba ang hukom sa kanila? Ito. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ibig sabihin, Panginoong Jesucristo, no, yung mga pangaral ng katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So itong mga taong na nagbago na sana, pinili pa rin ng magkasala, so wala nang kaligtasan. No? Bagko, sabi ni San Pablo, naghihintay na lang sa kanila ay yung apoy. So impyerno talaga, sister. May impyerno yung mga mahukuman na may kasalanan. So sa mga tao naman na nagpagal, no? Like ni San Pablo, sabi ni San Pablo, natapos ko na ang aking papapagal dito sa lupa, handa na akong tanggapin ang kuruna ng buhay, no, na ibigay sa akin ng Diyos. So sa langit naman sila, halimbawa dito sa Apokalipsis 3:5-6, ito naman ang ating mababasa, no, yung mga taong nagtagumpay sa pakikipaglaban dito sa mundo. Ngayon mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na 4 pala to. 5. Ang magtatagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanilang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So ito yung mga nagtagumpay na ito yung sumunod, no, sa utos ng ating Diyos, no? Nagpakabait talaga ba? Hindi gumawa ng kasalanan, talagang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Ngayon, may isang lugar na sinabi dito, binasa natin kaganina, na patutunguhan din ng mga tao, no? Ito. May isang lugar dito na patutunguhan at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So, may mga bagay din na hindi makakapasok sa langit. Pero tandaan natin na kahit na lugar yan na ang mga tao na hindi makapasok sa langit, hindi naman lahat ng hindi makapasok doon tatapon sa impyerno. Bakit? Ayon kay San Pablo, ito sa unang Korinto 3:15, ito ang kaniyang pahayag. Nakasunod ka ba, sister? Opo. No? Sabi kasi ni San Pablo ito, kung ang mga gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. So merong palang mga nilalang ng Diyos na susunugin din, no? Basahin natin sa ibang version, baka maganda yung pagkasulat. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganoon pa man, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nakaligtas sa kagamitan. So, may isang estado sa buhay ng tao na susunugin din. Pero ang sunog na yan, mayroon pang kaligtasan. No, sa magandang balita nga natin basahin para hanap tayo ng magandang version na madaling maunawaan. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So yung apoy na yan, sister, yan yung estado ng tao na pupuntahan na para siya ay malinis. So dito po, ang
concept of purgatory. Kasi ang purgatory, ayon sa teaching ng simbahan, is a cleansing fire. Apoy na naglilinis. Para dalisayin tayo sapagkat yan ang walang specific na purgatory talaga na nakasulat sa Bible na yung purgatory. Wala talaga. Kasi kung maghahanap ka ng letter for letter, sister, dapat lang. Spanish ating basahin na Bible. Mamaya, pagdating ni Libro Jando, pababasahin natin sa Espanyol, no? Dito ako. Yang apoy na yan, yang apoy yan, yung purgatory. Yang apoy na yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. So may pagdadalisay sa apoy. So yung apoy na yan, purgatory yan. Basahin mo nga, Bro Jando, sa Espanyol, Bro Jando. Naghahanap kayo ng letra por letra. Dalawa to letra por letra ko dito eh. Tandaan mo, sister, yung purgatorio, hindi yan Tagalog na salita. That is Espanyol. Kaya kung may naghahanap sa iyo niyan, pabasahin mo siya ng mga Espanyol na Bible. At much better Latin kasi nag-derive yan sa Latin na purgationem. Mababasa yan sa mga Latin Bible at Spanish Bible. Pero sa Tagalog niyan, apoy yan, sister, ito cleansing fire yan. Panginoong Jesucristo mismo nagsabi niyan, cleansing fire. Pakibasa mo dyan yung ano, bro. Ito ay yan, sa SK hindi makita sa Messenger test, sa ano lang, sa Zoom lang o sa YouTube live. Tignan mo YouTube live natin. Doon sa screen. Ito ay picture ko galing sa La Sagrada Biblia. Yan, La Sagrada Biblia. Actually, yan o, nakalagay o. Ayan o. Epistola 1 a los Corintios, Kapitulo 3. So, ito ay nasa unang Corinto 3. Ito naman sa sa 9, nakalagay dito, Premio y Purgatorio. Yan. Premio y Purgatorio. So, meron talaga siyang purgatorio. Meron ding isang, pero hindi ko alam kung anong salin nito dahil hindi ko na itanong ito bago ko ipa-Xerox. Nakalimutan ko ring kunin ng ang title ng libro. Paminsan-minsan lang kasi to, bigla lang to pagkapunta niya eh. Kaya hindi ko nakuha yung yung kanyang anong version ito. Pero dito mababasa rin dito letra por letra din purgatorio, pero ando naman to sa unang unang Pedro ba to? O teka, double check ko lang ha. Unang Pedro 3:19. Ayan o. Pero literal po ba yun na cleansing fire ang purgatory? Yes, literal po. Yes, literal po. Yes, sister, kasi yan ang turo ng simbahan. At kahit si Panginoong Jesucristo nga, di ba, sinabi nga niya, di ba, lahat ay dadalisayin sa apoy, ayan, no? Ayan. For everyone will be salted with fire. Fire talaga yan, sister. Ang sabi dito sa napaserox ko na version, sabi, for Christ also hath once suffered for sins, but the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in purgatory. Hindi ko naman to gawa-gawa dahil hindi mo ko marunong gumawa ng mga Kaya eto ngayon, eto yung saan ba yun? Nawala. Ayan. So, ang ginawa ko ngayon dito, nung huli ko na nakita to Nung nakita ko, tinanong ko na ngayon kung sino yun. Di rin nila maalala kung anong pangalan nun. Di ko nakuha kung anong version ng Biblia ito. Kaya yun, may dalawa. Pero doon ako talaga naka-stick sa La Sagrada Biblia kung saan nakalagay talaga Premio e Purgatorio. Meron ding La Sagrada, yung Traducida de la Vulgata Latina al Español, sa footnote naman kung saan nakalagay doon a los tales pedico mucho tiempo por boca de Noé, las espíritus, las almas y por cárcel el purgatorio naman nakalagay doon. Ang galing mo naman ni brother magbasa ng Spanish. Matagal na yun nakita ko yun. Isa yun sa binasa ni na Brad Tata at Brad Wendell sa akin dati nung ako'y Sabadista na hindi ako nakaimik.
Tinanong ako ni Sabadista po kayo dati? Yes, Sabadista. Debater ako ng Sabadista. Si Brother Wendell tsaka Brother Tata, kinalaban ko yan dati nung ako'y Sabadista pa. At hindi ko matanggap yun. Brother, may tanong lang ako kay ate. Sister, are you a Catholic or not? I am a Catholic. May kaibigan siya born Salamat. again. Tapos, nangyari At saka isa pa sa, sister, isa pa sa turo ng simbahan, no, ang purgatory ay tinawag rin niyang bilangguan ng mga kaluluwa ng mga taong namatay, no? Sabi ni Panginoong Jesucristo dito, no? Sabi ni San Pedro, sa kalagayang ito napunta at nangaral sa espiritong nakabilanggo. So may espiritong mga nabilanggo, sister. That is the place in which tinawag na purgatory. Napanood ko kasi sa YouTube na yung mga kaluluwa doon sa purgatory ay hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman na cleansing, na fire talaga na literal. Na manulungkot talaga sila kasi hindi nila nakikita yung si God. Kaya super lungkot. Lungkot na lungkot kasi may separation kay God. Ayon sa libro ni Bishop Laramuro, ang pinakamasakit na nararanasan ng mga kaluluwang nasa purgatorio ay ang kawalan ng presensya ng Diyos. Yes, yun po ang nabasa ko, napanood ko po. Pero ngayon ko lang po nalaman na they're suffering also sa fire talaga, na parang ganun. Literal pala yun na may fire doon. Literal talaga yun. Kasi doon nga, yun ang way ni God para malinis. Dadalisahin sa apoy. Sabi ng Panginoon Jesucristo, diba? Lahat ay dadalisahin sa apoy. So brother, anong isasagot natin sa mga hindi Catholic na nagsasabi na, kunyari, may namatay, tapos ipagdasal natin siya. Sabi nila, ang ipagdasal natin ay yung mga kamag-anak, yung mga naiwan. Hindi yung namatay. Kasi yung namatay, hindi na siya masave kasi tapos na yung buhay niya. Parang ganun. Ano pong masasabi niyo dyan? No, kasi ang turo sa Bible, sila kasi sister, ang problema sa kanila, kulang ang kanilang turo, no? Halimbawa, dito sa Efeso, dito, itong talata ito, napakalinaw dito Tinang ko muna, saan na yung Efeso, dito ko makita. Ayan, Efeso 6:18. Basahin natin sa English para klaro, KJV. Ayan, ito ang sabi ni Apostol na Pablo. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for all saints. Dumalangin tayo, no? Supplication, daing and supplication sa lahat ng mga santo. Pag sinabing lahat, hindi lang kasi yan dito sa lupa. Dahil ang mga santo na nasa langit, yung mga nasa langit, santo na rin yun. No, sabi niya dito sa Hebrew 2:22-23. Hebrews 2:22. Mamaya sa intercession, basahin natin. Dito muna tayo sa kaluluwa. At dahil kasi sa kanila kasi, ang kaluluwa nila, yun lang mga buhay. Ang saints nila, mga buhay. Ang mga patay, hindi na saints sa kanila. Pero sa langit, may mga saints. Brother Jenre. Bro. Dahil dyan, natalo si Camacho. Umiyak. Ayan to the General Assembly and Church of the Firstborn. Church of the Firstborn, which are written in heaven. Yan, Church of the Firstborn. Yan, mga saints yan. Nasa langit na sila. Dito tayo sa intercession. Yan. Sana ba yung 1 Timothy 2:1. King James Version, yan. Ito mabasa natin. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Para sa lahat yan. Sabihin naman nila, for all men, buhay yan, buhay. Ang Diyos, sa problema, ang Diyos, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng buhay. Tayo, sa mata ng Diyos, lahat tayo ay buhay, patay man o buhay. Patay tayo physically, pero yung kaluluwa natin, present yan all the time sa Panginoon as buhay. Kaya nga may hinahatulan May na-impyerno, may napuntang purgatorio, meron ding langit. Kasi lahat ng kaluluwa, buhay yan sa paningin ng Diyos, walang patay.
Naalala nyo yung ano, yung gospel na binuhay ng Panginoong Jesucristo ang bata, no? Ang narinig ko to sa explanation ito ng nagtuturo sa amin sa theology. Sabi niya, ang ganda ng ano, binuhay niya yung bata. Tapos sabi ng, 'di ba, nung nabuhay ng bata, sabi, nabuhay ang hindi pala tinanong siya ni Panginoong Jesucristo, pala ano ba nangyari sa anak mo? Sabi ng nanay, namatay na yung anak ko. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi siya patay, natutulog lang siya. In theology, lahat tayo natutulog lang sa mata ng Panginoon. Pero buhay tayo sa spiritual. Wala talagang patay sa paningin ng Panginoon, sister. Bro Junri? Yes bro, Angel. Yung sabi nung born again na wala ka nang magagawa sa patay, biblically po, mayroon po. Bro, Jando, may sinenda kong sa'yo, pwede mo i-share. Ecclesiastico 7:33 po. Ay, hindi ako bro, dahil ako ang nag-live ngayon. Hindi ko mabuksan ang messenger ko dahil naka-live ako ngayon. Opo. So sa pakisabi po dun sa basahin na lang natin, sa Ecclesiastico, sabihin mo sa kanya, baka mayroon ka bang Biblia dyan? Kamo kaya sa internet, magandang balita Biblia. Basahin mo nga kung wala kang magagawa sa patay. Meron kaya Ecclesiastico dyan, Brother John Ray? 7:33. Meron, pero English sa akin, Dway Rhymes. Basahin lang natin sa English. Parehas lang naman yan. Tapos tatalugin ko na lang. Yes, Sirach. Basahin natin Sirach. Sirach 7:33. Ito talaga, utos talaga to ng Diyos, sister, no? Itong pinapabasa niya, no? Ginagamit talaga to ng simbahan. Honor God with all thy soul and give honor to the priest. Anong talata yon? From 7:33 Ecclesiastico, bro. Ito yung nakalagay sa Tagalog siguro, sa iba sa English eh. Honor God with all thy soul. Sa Tagalog. Opo. Sa Tagalog mo na lang basahin. Magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. So you can still do that. At sa aklat na Makabeyo po, even before po, meron din po mababasa, although yung Biblia kasi nila medyo kulang, pinagkakat, 66 lang sila. So wala sila ng tinatawag ng mga ibang canonical books na pinagtatanggal. Sa aklat na Makabeyo po, sabi mo sa kanila, doon sa Makabeyo, mayroon ka po mababasa doon na nagdasal po sa mga patay si Judas Macabeyo po, no? So biblical kahit dito sa root, bro Angel. Ito, bro Angel, kahit sa root na basahin natin Ito sa root 2:20, at sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. Pwede tayo magbigay ng kagandahang loob sa mga patay, sister. Kaya mali yung sinabi na wala ka nang magagawa sa mga patay, sabi nila. Dahil nga po kulang-kulang yung turo nila, dahil nga yun, wala silang magisterium, wala silang mga paring magtuturo sa kanila, nagbasa lang ng Biblia. At kulang-kulang din po, dahil ang binabasa nila isang Biblia lang. So, nakafocus sila doon. Tapos kulang-kulang pa po, wala silang authority mangaral at nagbasa lang. Yun po yung pagkakaiba, napakalaki po ng pagkakaiba. Pwede po kapatid, ibigay mo yung mga talatang yan. Salamat po. Okay. At saka ito, dadagdag ko pa, meron kasi ako ditong Xerox, ayan nasaan, divine nga. Meron akong Xerox dito, ito ay galing sa 1611 King James Version. 1611 King James Version ay merong books called Apocrypha. At batay naman dito, ito ay 1611, 1611, Ang sabi sa ikalawang Makabeyo sa King James Version, 12:44. Ayan, and it's divine. For if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Ayan, so, ayan. Okay yun, so nabasa na. Okay. Brother Jando. Bro Tata. Okay, ano na lang, kung baga, sumarin na lang natin bakit yung lahat ng mga sikta, especially SD, lahat, bakit hindi nila pinagdasal ang kanilang kaluluwa sa mga mahal nila sa buhay na nasa kabilang buhay na,
dahil wala silang purgatory. Kung sa kanila Opo, is opo, langit lang at impyerno. Pero opo. kung tingnan natin ang 1 John chapter 5 verse 16, may mga kasalanan na kailangan pang ipagdasal, ipanalangin, yung humahantong sa kamatayan. Ngunit may mga kasalanan nga hindi na kailangang ipagdasal dahil yun ang kasalanan na humantong sa kamatayan. So ang pagdasal natin yung venial sin na hindi pwede para impyerno dahil ang doktrina ng purgatorio, kapatid, is nag-signifies yun na ang Diyos na maghukom ay justisya, hindi injustice. Di naman pwede na yung nagnakaw lang na isang bilog na itlog, katumbas na lang yung hatol ng yung nag-robbery, yung nanulis ng isang bangko. Diba? Injustice na yun. At yung nagnulis ng isang bangko, mortal sin yun, pag hindi siya makahingi ng patawad, sa panahon na siya buhay pa, so pwede na i-direct niya sa impyerno. Pero yung nagnakaw lang isang bilog na itlog, ay hindi pwede na impyerno yon. Dahil venial sin lang yon. Yun ang, dahil mayroon tayong purgatorio. Ang pinaka-problema yon, ang nag-alaala ko lang yung isang Seventh Adventist Reform Movement na pastor na nakadebate natin dito sa DXTD sa Usamis noon pa sa dialogue sa pagtunga programa. I'm sure na sa panahon ngayon na nandito pa si Brother Jando, na tinanong natin yung 1 Peter chapter 3 verse 19. Binasa kanina ni Brother John Ray, at saka sa side notes sa La Sagrada Biblia ay pinaliwanag ni Brother Jando kanina nga yung bilangguan ng mga kaluluwa, espiritu ay purgatorio pala yon. Ang tanong, itong pinuntahan ng ating Panginoon na mga espiritong nakabilanggo o mga kaluluwang nakabilanggo na pinangaralan ng ating Panginoon. Ang tanong, ano ba yung lugar yon? Impyerno, langit. Para sa kanila. So, di naman pwede parang impyerno dahil ang impyerno, external damnation, pahayag 20 Gs. Wala nang kaligtasan. Araw-gabi hanggang forever and ever. Diba? Ang langit, hindi na po kailangan na pangaralan pa natin Panginoon dahil ang mga banal na yon, ligtas na yon. Pero may pinuntahan ng ating Panginoon na isang lugar na yon ang dinify ng simbahan na purgatorio, purgatory, bilangguan ng mga kaluluwa. At sabi may nabasa naman tayong purgatorio, ang sabi ng isang pastor na SD, yun pala, purgatorio rin para sa'yo. Pero ang pantanong, ano bang mga measurement yon kung purgatory yon? At tinanong na ako sa mga measurement. So yon mga kapatid, ang sa atin, bakit hindi nila panagdasal yung mga kaluluwa sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa kabilang buhay na dahil wala silang purgatorio. Para sa kanila, langit lang ang impyerno. At pero kung basahin natin ang King James Version sa 2 Corinthians chapter 12 verse 15, si San Pablo nag-alay pa ng dasal para sa mga kaluluwa. Ibig sabihin, mismo si San Pablo ay nag-alay ng mga dasal, panalangin para sa mga kaluluwa. So yun lang kapatid ating share. Konti. Maraming salamat. Thank you po. So nararapat po talaga na ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga nakakalimutan na sa purgatory. Okay. Yes, kasi yun ang utos ni Apostol Juan, sister, no? Basahin natin ang utos ni Apostol Juan, ha? Ito. Unang Juan 5, ito. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kanya'y ating inihingi. Ano yan? Kung makita ng sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkasala ng kasalanang hindi ikamamatay. So may kasalanang hindi ikamamatay. Namaya ipapaliwanag ko ano yung ibig sabihin ng ikakamatay. Ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay, may kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi na idalangin niya. So mayroon palang kasalanan na ikamamatay, sister. Ano ba yung kasalanang ikamamatay at hindi ikamamatay? Ibig sabihin niyan, impyerno. No? Yung mga nagkasalang impyerno, yun ang sabi ni na hindi na ipapanalangin. Ano ba yung ikamamatay na kasalanan? Yan ang ikalawang kamatayan. Ngunit sa mga duwag, mga hindi mananampalataya,
mga kasuklam-suklam at mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway at sa mga nagsasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So yan ang ibig sabihin ni Apostol Juan nga wag nang ipanalangin. Pero hindi naman natin alam kung sino mga nandun, pari pa rin natin ang kanilang kaluluwa kung kilala natin ang tao na yan. Brother John Ray. Yes, bro. Hindi lang ang yung sa perno, paalala lang sa lahat ha, sa pahayag 20, hindi lang yung si Satanas nandun sa imperno, pati yung mga bulaang propeta nandun sa imperno, kasama ni Satanas. So kayo na ang mag-examine sino pa ba yung mga bulaang propeta ang nalilitaw na ngayong sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon. Pati yung balaang propeta ha, yung binanggit na nasa imperno. Yun. Maraming salamat.